Nandito na ako, Aristotle. Mabuti yan. Gusto kong malaman kapag naalala mo pa rin ang kwentong Iliad kaya sagutin mo ng tama ang aking mga tanong. Sige, nakinig ako. Bakit binigyan ni Apollo ng salot ang hukbong Achaean? Kasi hindi binalik ni Agamemnon si Chrysae sa kanyang ama, ang pari ni Apollo. Ano ang panalangin ni Achilles kay Thetis nanay niya pagkatapos siyang umalis sa digmaan? Nanalangin siya sa nanay niya. Nakausapin niya si Zeus, ama niya, na talunin ng Trojans ang mga Greek para malaman ni Agamemnon ang mali niya. Kumusta, Aristotle? Ano ang grado ng anak ko? 75. Grabe, ninuno ko talaga si Achilles. Pagkatapos namatay ang ama ni Dakilang Alejandro, siya na ang hari ng kaharian ng tatay niya. Nanalo siya sa digmaan pagitan sa mga Persyano sa ilog ng Granicus. At tandaan mo, ang edad niya lamang ay 22. Pareho sila ng edad ng voice actor nga. Nandito na ako sa Gordium. Narinig ko na kung sino man ang may kayang kalasin ang buhol na ito, siya na raw ang pinuno ng Asya. Kaya gamitin ko ang espada ko at puputulin ko ang Gordian knot na ito. Ngayon ako na maging hari ng Asya. Wow, ang talino mo talaga. Nandyan na siya sa Asya kung saan sinakop niya ang Tyre, Gaza at Ehipto. Natalo niya si Haring Darius pangatlo ng Persya sa labanan ng Gaugamela. Sa wakas, napuntahan niya ang subkontinenteng India. Nanalo siya sa labanan ng Hispadis. Sa wakas, malaki na! Dapat may salo-salo. Susa, Persia, modernong Iran. Okay, mga sundalo kong taga-Macedon. Ikakasal kayo sa mga babaeng Persian para magkaisa ang kultura natin at kultura ng Persia. Ang pogi ng mga Macedon. Pero ako, kahit may asawa na ako, ipili pa ako ng dalawa pa. Tatlo ang asawa niya, si Roxana ang una, pero pumili siya ng dalawang Persian, Statera at Parisatis pangalawa. May 80 bagong mag-asawa sa Susa. Ngunit, hindi masaya ang lahat. Naisip ng mga sundalo ni Alejandro na gustong-gusto niya sa kultura ng Persya imbis sa kanila. Palagi siyang nakasuot ng Persyanong damit. Ang tawag dito ay Orientalismo. Lalong lumalala ang tensyon pagkatapos itong sinabi ni Alejandro. Mga matandang veteranong sundalo at ang mga sundalong may sakit na, pwede na kayong umuwi sa mga tahanan ninyo. May naisip kami, Alejandro. Dapat uuwi na kaming lahat at imbis na kami, dapat mga Asyanong kaibigan mo na lang ang papalit sa aming pwesto. Samahan mo din si Amon, yung Sky Daddy mo. Patayin dapat ang pinuno ng pagtaksil na ito. Kung marami sila, silang lahat patayin dapat. Wag! O ano? Masaya na kayo. Sinaktan ninyo ako, pero masaya kayo. Akala ninyo hindi ako masaktan dahil hindi ako tao? Kahit mga anak ng Diyos masasaktan din. Masasaktan din. Galing kayo sa mahirap. Mga alaga ninyo, mga tupa. Naalala ninyo yon? Kung hindi dahil sa mortal na ama ko na si Philip, hindi kayo maging leader ng mundong ito. Tapos ganito kayo! Gusto na ninyong umuwi, kayong lahat. O sige, kapag uuwi na kayo, sabihin ninyo sa kanila na iniwan ninyo ang hari ninyo sa lugar ng mga barbarian. Wala kayong hiya. Lahat ng pinagdaanan natin sa India at Ehipto na uwi sa wala. Pasensya na. Sige, mga matandang sundalo lang pwedeng makauwi. Maiwan lang dito ang iba. Sa palasyo ni Haring Nebuchadnezzar pangalawa sa Babylon, namatay si Dakilang Alejandro. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan.
Kaya nilagyan nila ng pulot pukyuta ng bangkay niya at inilagay sa gintong kabaong para hindi mabubulok. Pagkatapos siyang nailibing sa Memphis, Ehipto, inilipat siya sa Alexandria, Ehipto. Si Dakilang Alejandro mismo ang may gawa sa lungsod na ito at marami ring lungsod na ginawa niya na may pangalang Alexandria. Pagkatapos siyang namatay, lumaban sa isa't isa ang mga general ni Alejandro para kunin ng iba't ibang teritoryo ng kaharian niya. Maraming may sabi baka nilaso ng alak niya kasi namatay siya pagkatapos siya ng lasing. Hindi talaga tayo sigurado. Hindi niya kayang gawin ang mga nagagawa niya kapag wala ang mabangis na kabayo na si Busipalos na dahil sa kanya naging domestikado. Takot si Busipalos sa sariling anino nito kaya itinuro ni Alejandro ang kamay niya sa direksyon ng araw para tingnan ni Busipalos anong nasa harap niya imbis ang anino niya. At hindi na siya mabangis. Maraming dumadalaw sa hindi bulok na katawan ni Dakilang Alejandro, si Augustus, Caligula, Julius Caesar at Caracalla, tapos bigla itong nawala. Dakilang Alejandro, kung nasaan man ang bangkay mo ngayon, sana hindi sira para makita ka ng mga bagong henerasyon sa hinaharap. Gusto ka ni Hannibal Barca, Napoleon Bonaparte at iba pa, at gusto ka din namin kahit ano pa man ang orientasyong sexual mo.